Habang busy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang third State of the Nation address noong Hulyo, may kumalat na video sa social media na para bang inaagawan siya ng eksena. Naaalala niyo pa ba itong video na ito? May lalaking kahawig ni Marcos na mukhang may sinisinghot na pulbo sa kamay niya. Ipinakalat ito sa hakbang ng maisog event sa California, courtesy ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang oras bago ang sona ni Marcos. Pero base sa investigasyon ng Rappler, peke ang ipinakalat na video. Ginamitan ito ng face swapping technology para magmukhang si Marcos ang nasa video. Isa ito sa mga pinakaunang kaso ng paggamit ng AI o Artificial Intelligence para gumawa ng fake content tungkol kay Marcos. Bago ito, ginamit din ang boses ni Marcos para gumawa ng deepfake audio na parang inuutusan ni Marcos ang militar na kumilos kontra sa mga kalabang bansa. Noong Mayo 2024, na-fact-check ng Rappler ang isang AI-generated photo ng isang umano'y barko ng Philippine Coast Guard na mukhang nagpapaputok ng kanyon. Pero base sa investigasyon ng Rappler, peke ang ipinakalat na video. Delikado ito kasi pwede nitong napatindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung maraming napaniwala yung video, kung tutuusin, matagal nang ginagamit ang AI para gumawa ng peking content. Simula nitong 2024, dumami ang na-fact-check ng Rappler na mga post na gumamit ng AI. Kung hindi ka alisto, madali kang maluloko ng mga AI-generated deepfake. Panoorin nyo to. Ito yung original. Paalala pa rin ang pamunuan ng NAIA para sa mga biyahero o pasahero na magpupunta rito, agahan pa rin para hindi kayo mahuli sa inyong mga flight. Ito ang ginamitan ng AI. Ang doktor ay nagbahagi ng isang simpleng paraan para sa pagpapanumbalik ng paningin. O diba? Nakita nyo? So, paano bang hindi maloko ng mga yan? Noong una, ginamit lang ang AI para baguhin ang paggalaw ng bibig. O kaya ng mga mata para ibahin ang laman ng orihinal na video. Suriin ng mabuti. Una, tingnan ng maigi ang bibig ng taong nagsasalita sa video. Pagka hindi sumasabay ng maayos o hindi tugma ang galaw ng bibig sa naririnig mong sinasabi, kahina-hinala na yun. Malamang AI manipulated. Pangalawa, kapag mukhang pinatong lang ang bibig o mata sa original na video at hindi sumasabay sa natural na galaw ng ulo ng taong nagsasalita, AI manipulated din yan. Pangatlo, tingnan ang mga kamay at braso ng taong nagsasalita. Kung hindi mukhang natural ang paggalaw ng mga ito, malamang ginamitan din yan ng AI. Sa mga fact-check na ginawa ng Rappler, napansing madalas na naging biktima ang mga media personalities tulad nina Jessica Soho, Karen Davila at Maris Umali. Paano nila ito nalaman? Gumamit sila ng AI detection tools gaya ng Sensity at Illuminati. Nadedetect ng mga ito kung ginamitan ng AI ang isang kahina-hinalang post. Nariyan din ang website na Deepware Scanner, DuckDuckGoose at Sentinel. Madalas na hinihingi ng mga website nito ang URL o link ng post para ma-analyze ng kanilang AI detection tools. Kung hindi naman kayang ibigay ang URL ng post, may ilang AI detection websites kung saan pwedeng direktang i-upload ang kopya ng video na gusto nyong suriin. Kailangan nating magtulungan para labanan ng mga AI-generated content lalo na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at papalapit na ang 2025 midterm elections. Marami ang nanganganib na maloko ng tinatawag na disinformation actors na may agenda. Ang impluwensyahan ang opinyon at paniniwala ng maraming tao sa isang baluktot na paraan gamit ang AI o kaya'y pag-away-awayin ang mga Pilipino. Malaki ang pinsalang pwedeng idulot ng deepfake videos at iba pang AI-generated content. Maghanda tayo ngayon pa lang. Magbantay at matutong pumuna. Maging mapanuri at huwag magpapaloko.